2025. Pero ngayong gabi, ibang klaseng target ang gustong matamaan ng bisita nating vlogger mula sa Liga ng mga content creators na kapuso na rin ngayon. Ang status by Spark. Kabilang sa status by Spark, a flight attendant by profession. Unang nakilala si Ira Lopez dahil sa kanyang viral video na may 62 million views noong panahon ng pandemya. Bago na ibig sa vlog, kabala si Ira sa isa niyang passion, ang sports. Pero ang ating challenge, airsoft target shooting. Ira, hindi ka na ba? Ready na daw. Pero syempre gusto ko na malaman ang basic ng airsoft shooting kasi first time ko ito eh. So Sir Gerald, ano bang meron tayo? Let's start with we open this on the magazine. 300 rounds you can refill. Marami na yun, sir. Yes, 300 rounds. Marami na po ito. Dahil solo si Ira, target shooting ang gagawin niya. Mapos ay kaya ni Ira ang special targets. Abangan. Maliit pero deadly. Mabagal pero madiskarte. Handa nang pumatay para mabuhay ang Asia's weirdest mystery Death Squad. Hinakay na nakikita na lang sa bahay, masama pala ang bakay. Predator sa dilim, laging palpak ang paghahati. Huh? I cannot find it. Mga islang walang malay, inaagos ng tutok na kapitbahay. Maliit man sa iyong paligid, lumalaban lang. Matang sa mga ating sumabak sa matinding training. One Planet, Wild Adventures. Extra stories? Ako si Vido Dantes. Narito sa TLC Park, Lower Bikutan Taguig. Ito ang Amazing Earth. Asia's weirdest. Anong gagawin mo kung isang taong pinapirami ng hangin? Isang masama ang gagapising. Ang piniserye. Pero, nangyari sa dating kwento, hindi ko nakulisip kasi totoo. Narito, ang Maldita. Tagsimula sa bahagi ng Asya kung saan katamtaman ng klima, todo kayang sinabakit dahil. May naligaw na bigay sa pugat na ito. Pero alagang-alaga pa rin siya ng mag-asawang ito. Lilimliman sila para kaibigan. Paano ito? Kahit nasa pugat si Mami, walang takot na inihulog ng inakay ang isang ito. Pero bakit parang walang manilang ang mga magulang? Dahil nakapag-initan na siya. Itinulak na palabas ng pugat ang mga kasamang inakay. Ganyan ang ibong manggagamit ng ikot. Sa pugat na may pugat, nangingitlog ang tunay na ina para maalagaan ng iba ang baby niya. Nauunang mapisa ang itlog ng buo. Dahil mas malaki siya, kayang-kaya niyang ihulog ang iba. Para na naman solo niya pagkain hanggang sa lumaki. Ganito kalaki. Iba rin sila listo ng inahan ng kampo, kaya tuloy lang ang pagmamahal sa kanila. Swerte naman ito. Ew. The eating. Para na rin sila nagmalaki ng killer na mabibiktima ng pamilya. Crab. Kung sa tingin nyo ay weirdo ang mga manggagamit na ibong ito, may iba namang mystery death squad na nakakagulat. Sa kadiliman ng gabi, lumalabas ang mga monster na ito. Sila ang Night Stalkers. Night Stalkers? Busy sa pagbilabot
dahon ang ibis na ito sa gubat at Pilipinas. Delikado kung hindi sila isto sa kanilang paligid. Ano siya? 704. Laki ng perang papel ang giant scorpion nito. Sinubuto ang ibis. Malabo ang kanyang mga mata kaya ang sensors sa kanyang balahibo ang gamit niya sa pagkakarating. Malakas din ang pangangin niya. Alam mo kung saan tumadaan ang ibang kilala. Na-corner nito ang ibis. May weird na nangyari. Nawala ang mga balak-ulat na nakatakip sa buwan. Na-expose tuloy ang alakdan. Nakikita na sa ngayon dito ng ibang predators gaya ng bear cat o pusa. Nagtago sa dilim ang scorpion. Pero bakit nga ba siya nagmamadaling magtago ng nakanawang buwan? Pag natitin kasi ang ultraviolet light, nag-iiwanan ang katawan niya. Ang oras na kumilang ang katawan, sinyalis na dapat na siyang magtago. Sa madaling salita, pistulang mata ang buo niyang katawan. Balik na naman siya sa pag-ahati. Hindi na nito kakailanganin ang snake para mahuli ang ibis. Matatalas na sipit pa lang, sapat na. Dahan-dahan itong bilangon ang ibis. Sigurado durog ang lamang nito. O, naawa ba kayo o natutuwa sa nangyari sa ibis? May kasabihan nga, if at first you don't succeed, try and try again. Ang bida sa susunod nating kwento, ng beses nang pumalpak sa paghahunting, pero dahil kailangan niyang kumain, syempre hindi pa rin siya tumitigil. Ano ito? Number 4. For the meal, Paglubog ng araw sa kagubatan ng ibis, lumalabas ang slow dogs. it's too dark. At magaling Wait, magtakbo. I saw it. Huh? Oops, masyado. Whoops, whoops. Nakakakita ang Doris sa dilim. Diyan lang siya magaling. Pero saksakan siya ng bagal kumilos, as in super bagal. Sa tulong ng infrared lights, kita natin kung gaano siya katagal manghati. Favorite niya ang mga bugs na walang kamalay-malay sa kanyang pagdating. Sa sobrang dilim, pati ang Loris, hirap pumanap ng pagkain. Wala rin siyang laban sa ibang deadly predators dito. Alam ng ahas na ito. Hindi gumagalaw ang Loris. Ito ang main strategy niya. Pero may isa pa siyang secret weapon, ang kanyang siko. May lason kasi ito. Kung kailangan niya ang kanyang siko, venomous na siya. Loris ang naging isang venomous primate. Handa na siya sa pag-atake ng ahas. Pero hindi yata ito interesado sa kanya. Balik hunting ang ating tinda. Uy, may tuko. Mabibili sa mga ito. Pero hindi maganda ang pwesto ng isang ito. Malalim ang mundo. Mukhang kinain na ng ibang predator. Baka hindi na siya makatakbo ng mabilis. Pag nagumpay kaya, Doris, ang hina naman ito. Hawak na, nakawala pa. Hanap ka na lang ng mas mabagal, gaya ng snake. Baka naman makawala mo ba yan, ha?
nakawala nga ay nako. O, ibo naman. Mukhang posible. Buti na lang ito. Dahan-dahan siya kapatid. Ma, say I want to play with Kulina dog. With Dapper dog. Success. Tiyagaan. Marami bang weirdo nagtatago siya dito? Nagsisimula pa lang ang gabi ng Mystery Death Squad. Kung gaano katindi ang bakbakan sa kalupaan at sa taas ng puno, ganun din ka-aksyon ang mga pangyayari sa ilalim ng dagat. Gets pa nga, kaya walang kurat dahil mga mismo ang matinding ganap sa kwento ng Busy number 3, Underwater Ambush. Laging bida sa kwento ang mga dapuhalang hayop sa Asia. Pero may mga weirdong gustong bago na eksena. Huwag mo silang explain dahil sa yaman ay may pagmamalaki din. Sila ang unlikely assassins. Sa karagatan ng Asia nakatirang ang isang nakakapiling pero nakakatakot na nilalang. Nakulang kaya ang ganyan. Ito ang hairy frogfish. Naghahanap siya ngayon ng panangalya. Papunta siya sa kanyang paborito na bayan. Matapos pumwesto, pinagpas din niya ang gagawin. Pwede na siyang pumisna. Ibinagayway niya ang kanyang pain. Kumari mo ito. Ang galing ni magtago, parang halamang inagad. Kaya rin niyang magbago ng kulay depende sa kapaligiran. Kaya kaya lumabas ang tunay ng kulay. Mapakal. Isa ka pa. Huli ka. Dahil busog na, pauwi na ang ating bigla. At ang pag-alagalang flatfish na ito ang magsisilbing dessert niya. Tama na ka. May tacho ka pa. Hindi porket lamang sa size, siguradong panalo sa laban. Iba na nanalo dahil sa diskarte at determinasyon. Isang magandang halimbawa. Kumita natin sa kwento ng Busy number 2, ang human Manila. Ito ang Mongolia. Napaka-harsh ng kapaligiran. Sobrang init pagsak. At pagtignan mo man sa sahang lamig, ibang level ang tatag ng mga hayop na nabubuhay dito. The fittest. The deadliest. Wow. At meron din ito. Ang long-eared hedgehog. Hedgehog. Mataba at maliit lang, pero isa siyang